Magandang buhay mga bata! Welcome sa ating Kwentong May Saysay. Tara na, tuklasin natin ang makulay na kasaysayan ng bansang Pilipinas. Paksang aralin, ang Payne-Aldrich Tariff Act of 1909 at Underwood-Simons Tariff Act of 1913 at mga impluensya ng Amerikano sa Pilipinas, ika-10 linggo. Layunin ng aralin. Una, na ipaghahambing ang mga batas pangkalakalan ng mga Amerikano na Payne-Aldrich Tariff Act of 1909 at Underwood-Simons Tariff Act of 1913. Ikalawa, na iisa-isa ang mga pagbabagong ipinatupad ng mga Amerikano sa sistema ng edukasyon at kalagayang pangkalusugan ng Pilipinas. Ikatlo, nasusuri ang mga pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon at ang naging epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ikaapat, natutukoy ang mga pagbabago sa kultura, pananampalataya, kasuotan, sayaw, pagkain ng mga Pilipino sa pagdating ng mga Amerikano at nasasagutan ang inihandang pagsusulit tungkol sa mga impluensyang dala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang Payne-Aldrich Tariff Act of 1909 at Underwood-Simons Tariff Act of 1913, ika-10 linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating panibagong aralin, tayo muna ay magkaroon ng isang maikling balik-aral, ang patakarang pasifikasyon. Matching type. Piliin sa column B ang tinutukoy na pahayag sa column A. Para sa unang bilang, sinusunog ang mga nayon, pananim at alagang hayop upang alisin ang pagkain at suporta ng mga revolusyonaryo. Ang tamang sagot? Letter C. Scorched Earth Policy. Ikalawang bilang. Dito sa pilitang inililipat ang mga sibilyan sa mga kampo na binabantayan ng militar sa Batangas, Samar, Laguna at iba pang lugar. Ang tamang sagot? Letter B. Reconcentration Camps. Ikatlong bilang. Ipinagbawal ang suporta sa kalayaan, rebelyon at pagsasalita laban sa Amerika. Ang paglabag ay may kaparusahang pagkakabilanggo. Ang tamang sagot? Letter D. Sedition Law. Ika-4. Tinawag na mga tulisan ng natitirang mga mandirigma. Tinrato sila bilang mga kriminal, hindi bilang mga sundalo. Ang tamang sagot? Letter E. Brigandage Act. At panglima, ipinatupad ng mga Amerikano upang sugpuin ang paglaban ng mga Pilipino. Ang tamang sagot? Letter A. Patakarang pasifikasyon. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, handa ka na sa panibagong aralin. Ating simulan ang ating talakayan sa Payne-Aldrich Tariff Act of 1909. Bago tayo magpatuloy, mahalaga na malaman muna natin ang kahulugan ng tariff at duty-free. Ang tariff ay buwis o singil na ipinapataw sa mga produktong ipinapasok o iniluluwas sa isang bansa. Halimbawa, kung ang isang produktong Amerikano ay nagkakahalaga ng 100 piso at may tariff na 20%, kailangang magbayad ng 20 pesos na buwis sa pagpasok nito. Samantala, ang duty-free naman ay nangangahulugang walang kailangang bayarang customs duty o tariff sa isang produktong pumapasok sa isang bansa. Mahalagang malaman na ang Payne-Aldrich Tariff Act of 1909 ay pinangunahan ng mga sumusunod: Sereno E. Payne, U.S. Representative, at Nelson W. Aldrich, U.S. Senator. Alaman ng Payne-Aldrich Tariff Act of 1909. Ang Payne-Aldrich Tariff Act of 1909 ay isang batas na nagtatakda ng limitadong sistema ng malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Mga pangunahing produktong Pilipino at limitasyon sa ilalim ng batas na Payne-Aldrich. Una, asukal. Sa Payne-Aldrich of 1909, ito ay duty-free. Ibig sabihin, walang kinakailangang bayarang buwis sa paglabas nito ng ating bansa. Subalit, ito ay may limitasyon. 300,000 gross tons lamang bawat fiscal year. Ibig sabihin, kapag lumampas sa itinakdang timbang, kinakailangan na itong bayaran ng buwis. Pangalawa ay ang wrapper tobacco, duty-free. 300,000 pounds ang limitasyon. At para naman sa bigas, hindi kasama sa duty-free privilege. Ibig sabihin, kapag ito ay nilabas ng bansa, kinakailangang bayaran ng buwis. Sa limitasyon na to, hindi ito nakinabang sa parehong preferential treatment
dahil nga ito ay kinakailangang bayaran pa rin. Ano ang kota? Ang kota o limitasyon ay isang takdang dami lamang ng produkto na maaaring ipasok sa isang bansa sa ilalim ng isang partikular na kondisyon. Halimbawa, kung sinabing 300,000 tons lamang ng asukal mula Pilipinas ang maaaring makapasok ng duty-free, ibig sabihin hanggang 300,000 tons lamang ang maaaring makinabang sa duty-free privilege. Kapag lumampas sa itinakdang limitasyon, maaaring magkaroon ng ibang tarif o kondisyon. Bakit itinakda ng Amerika ang mga kota? Dahil nais ng Estados Unidos na protektahan ang sarili nitong mga magsasaka at producer ng asukal at tabako laban sa napakaraming produktong maaaring manggaling sa Pilipinas. Naging pakinabang ng Amerika sa Payne-Aldrich Tariff Act of 1909. Una, mas malawak na pamilihan para sa produktong Amerikano. Ikalawa, duty-free access sa Philippine market. Ikatlo, mas malakas na kontrol sa kalakalan ng Pilipinas. At ikaapat, murang agricultural raw materials. Ano naman ang mga naging epekto ng Payne-Aldrich sa Pilipinas? Una, lumawak ang pag-export ng mga produktong Pilipino dahil naging mas madaling makapasok ang ilang produktong Pilipino sa American market, lumakas ang export industry. Partikular na nakinabang ang asukal, tabako, niyog at abaka. Ikalawa, lumakas ang sugar industry. Dahil may malaking pamilihan sa Amerika, mas maraming Pilipino at negosyante ang nahikayat na magtanim ng tubo. Nagsimula ring magkaroon ng mas maraming sugar plantations, sugar mills, processing facilities at negosyo kaugnay ng asukal. Ikatlo, dumami ang produktong Amerikano sa Pilipinas. Dahil mas bukas ang Philippine market sa American goods, dumami ang mga produktong gawa sa Amerika. Halimbawa ng mga uri ng produktong maaaring pumasok: tela, bakal, makinarya, kagamitang pang-industriya, at manufactured goods. Ano naman ang negatibong epekto nito? Naging dependent ang Pilipinas sa Amerika. Dahil naging malaking pamilihan ng Pilipinas ang Amerika, maraming negosyo at magsasaka ang nagsimulang mag-focus sa mga produktong pang-export. At sa halip na bumuo ng napakaraming iba't ibang industriya, mas naging mahalaga ang paggawa ng mga raw materials at agricultural products para sa American market. Isa pa sa mga mahalagang batas tungkol sa buwis ay ang Underwood-Simons Act of 1913. Ang Underwood-Simons Act of 1913 ay pinangunahan nina Oscar W. Underwood, U.S. Senator, at John G. Simons, U.S. Congressman. Ano naman ang nilalaman ng Underwood-Simons Tariff Act of 1913? Ito ay isang batas sa pagbubuwis ng Estados Unidos na nagpalawak ng malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga kota sa mga pangunahing produktong Pilipino. Ano ang naging epekto ng Underwood-Simons Act of 1913? Una, mas lumakas ang export ng Pilipinas dahil wala na ang dating kota o limitasyon, mas malaki ang pagkakataon ng mga produktong Pilipino na makapasok sa American market. Ikalawa, mas lumaki ang sugar industry. At ikatlo, mas naging dependent ang Pilipinas sa Amerika. Sa pagbubuod ng dalawang batas tungkol sa buwis, ito ay may parehong layunin, paunlarin ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa pagkakaiba naman, sa Payne-Aldrich Tariff Act of 1909, ito ay may kota sa ilang produktong Pilipino na pumapasok sa Amerika. Habang sa Underwood-Simons Tariff Act of 1913, inalis ang mga kota sa mga produktong Pilipino na pumapasok sa Amerika. Ngayong tapos na tayo sa ating aralin, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung oo, halika, sagutan ng buong husay ang itinakdang pagsusulit sa araw na ito. Tukuyin kung Payne-Aldrich o Underwood-Simons. Basahin ang bawat bahayag at isulat ang PA kung Payne-Aldrich at US kung Underwood-Simons para sa unang bilang na ipatupad noong 1909 at nagtakda ng kota sa pagpasok ng ilang produktong Pilipino sa Amerika. Ikalawa,
Naglimita sa duty-free entry ng asukal mula Pilipinas sa 300,000 gross tons. Ikatlo, naipatupad noong 1913 at nag-alis ng mga kota sa ilang produktong Pilipino. Ikaapat, nag-alis ng mga limitasyon sa pagpasok ng asukal, tabako at bigas mula Pilipinas patungo sa Amerika. At panghuli, nagbigay ng mas malawak na malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kaysa sa naunang batas. Ating alamin ang mga tamang sagot para sa unang bilang. Ang tamang sagot, PA or Payne Aldrich. Ikalawang bilang, PA. Ikatlong bilang, US or Underwood Simons. Ikaapat, US. At panglima, US. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa susunod na aralin. Tapos na ang pagsusulit at aralin sa araw na ito. Mahusay ang ipinakita mo. Patuloy na matuto, maniwala sa iyong kakayahan at maging bahagi ng kasaysayan ng ating bayan. Para sa mas marami pang kwentuhang may saysay, like, follow, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat!